Nagumpisa ang eksena at nagtataka ang lalaki kung bakit walang nagbabasa ng web novel na tinitingnan niya samantalang isang obra maestra ito na may 3,049 na kabanata at ang average na view count ay 1.9. Iniisip niya na walang magbabasa ng web novel na may higit sa 3,000 kabanata at siya lang ang nag-iisang mambabasa nito at inabot pa siya ng 10 taon bago makarating sa huling kabanata. Noong mga panahong iyon, wala siyang ideya na ang kwentong siya lang ang nagbabasa sa nakalipas na 10 taon ay magiging totoo. Habang naglalakbay sa tren, nagulat siya nang biglang lumitaw ang maraming halimaw doon. Maraming pagkawasak sa paligid at nang nabasa niya ang huling kabanata, wala siyang ideya na magiging siya ang nag-iisang tao na makakaalam kung paano magtatapos ang mundo. Naalala niya ang mga linyang nabasa niya sa libro na may 3 paraan para mabuhay sa apocalypse at lahat ay nagiging malabo na ngayon. Pero isang bagay ang tiyak, kung babasahin niya ang librong ito, mabubuhay siya. At nakatanggap siya ng notification na yon na ang huling kabanata at nagtataka siya kung paano ito magtatapos. Ang pangalan niya ay Dokja at siya ay nag-iisang batang bumabasa nito. Ganito siya nagpapakilala sa iba at madalas na hindi siya nauunawaan ng mga tao. Sinasabi niyang ang pangalan niya ay Dokja Kim at ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama dahil gusto nitong lumaki siya na malakas at independyente. Gayunpaman, iniisip niyang isang sumpa ang kanyang pangalan dahil siya ay naging malungkot at nag-iisang tao sa buong buhay niya. Ang pangalan niya ay Dokja Kim at nagtapos mula sa isang third-rate na kolehiyo at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang kontraktor sa isang subsidiary ng isang malaking korporasyon. Ang libangan niya ay magbasa ng series ng web novels sa subway pauwi mula sa trabaho, pero ang biyahe niya sa subway ngayon ay hindi tulad ng dati. Binabasa niya ang nobela ng buong konsentrasyon nang lapitan siya ng isang babae na nagngangalang Sanghayu mula sa HR department at sinabing baka masipsip siya sa kanyang telepono sa sobrang konsentrasyon nito. Nagulat siya nang makita ito at tinanong siya kung pauwi na ba siya. Umupo ito sa tabi niya at nabanggit na nasa business trip ang kanilang team manager. Nagulat siya sa kanyang pagdating at iniisip na hindi siya makapaniwala na nakita niya si Sangha, ang pinakasikat na babae sa kanilang trabaho. Tinanong niya ito kung kadalasang sumasakay ba ito ng subway pauwi. Habang iniisip nito na mula sa HR assistant manager hanggang sa finance team manager, siya ay may linya ng mga kalalakihan na naghihintay na ihatid siya pauwi. Nalungkot ito at sinabi sa kanya na ninakaw ang kanyang bisikleta. Tinanong niya ito kung nagko-commute ba siya sa trabaho gamit ang bisikleta lagi at sumagot ito na marami siyang overtime na trabaho kaya naisip niyang kailangan niya ng ehersisyo at mayroon din siyang ilang personal na dahilan. Iniisip ni Dokja na nakikita na siya ng malapitan na iintindihan na niya kung bakit nababaliw ang mga lalaki sa kanya. Pero wala siyang pakialam dito dahil magkaiba ang buhay nila. Gayunpaman, hindi ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang biyahe sa subway ngayon. At hiningi nito na pautangin siya ng kaunting pera sa wikang Espanyol. Tumawa si Dokja at sinabi niyang nag-aaral itong mabuti at tinanong siya ni Sangha kung ano ang binabasa niya. Nagulat ito na nagbabasa siya ng nobela at sinabi niyang nagbabasa lang siya ng isang Korean novel. Humanga ito sa kanya at sinabing mahilig siya sa mga libro at paborito niyang may akda sina Murakami Haruki at Raymond Carver. Tinanong niya siya kung sino ang paborito niyang may akda. Iniisip niyang ang libangan niya ay magbasa lamang ng series web novels sa subway pauwi mula sa trabaho. Bagaman ipinagmamalaki niya ang kanyang libangan. Ngayon, hindi ito tulad ng dati dahil sa 3 Ways to Survive the Apocalypse na binabasa niya sa nakalipas na 10 taon at magtatapos ngayon. Maaaring magtaka ang mga tao kung bakit siya nag-aalala sa pagtatapos ng isang web novel, pero espesyal sa kanya ang kwentong ito. Binabasa niya ang seryeng ito mula noong siya ay nasa ika-8 baitang, at binasa niya ito noong binubuli siya sa paaralan. Binasa niya rin ito nang mabigo siya sa entrance exams, at napunta sa isang third-rate na kolehiyo, at noong malas na nadestino siya sa frontline noong military service. Kahit ngayon, bilang isang hindi matatag na contract worker, na nililipat mula sa isang kumpanya patungo sa isa pa, palagi niyang binabasa ang librong ito. Masakit at masaya na ang mundong katang-isip na sinubaybayan niya sa loob ng maraming taon, ay nagtatapos na ngayon, at ngayon ang araw na may upload ang epilogo ng kwento. Ito ay isang grand serial na binubuo ng 3,049 na kabanata, at isang 10 taon na mahabang paglalakbay na nagsimula sa kanyang huling bahagi ng kabataan at nagtapos sa pagtanda. Hindi siya makapaniwala na umabot ang serye ng ganun katagal na may average view count na isa lang. Ang unang kabanata ay mayroong 12,000 views, pero sa ika-10 kabanata ay may 20 views na lang, at bumaba pa ito sa 12 sa ika-50 kabanata. Sa huli, ito ay isang kwentong isinulat para sa kanya,
at siya lamang ang natitirang manunulat. Gusto niyang mag-donate sa may akda, pero sapat na mahirap para sa kanya ang mabuhay, kaya nagpasalamat na lang siya sa may akda sa pamamagitan ng pagsusulat ng komento. Sinubukan din niyang irekomenda ang serye sa iba, pero pinintasan lang siya nila. Tinawag siyang muli ni Sang-ha, at tinanong tungkol sa kwentong binabasa niya, pero binago niya ang usapan, at naisip niyang 1 taon na simula nang nagsimula sila sa kumpanya, at nagsimula sila noong ganitong panahon noong nakaraang taon. Nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Dokcha na parang kahapon lang iyon at magtatapos na ang kanilang kontrata. Pero nahihiya siya dahil kamakailan lang na-promote si Sang-ha bilang full-time employee dahil sa kanyang kasipagan. Humingi siya ng paumanhin sa kanya sa huling pagbati. At iniisip niyang ayaw niyang aminin, pero ang cool talaga ni Sang-ha at kung sila ay mga karakter sa isang nobela. Tiyak na siya ang magiging bida. Gayunpaman, hindi siya nagsikap pero ibinigay ni Sang-ha ang lahat. Nagbasa siya ng web novels habang nag-aral si Sang-ha, kaya malinaw na magiging full-time employee si Sang-ha at hindi siya. Bigla siyang tinawag at sinabing maaari ba niyang sabihin sa kanya ang pangalan ng application na ginagamit niya para matuto ng mga banyagang wika. Iniisip ni Dokcha na kung siya ay nasa ibang genre, at kung ang genre ng kanyang buhay ay hindi non-fiction kundi fantasy, iniisip niya kung magiging bida kaya siya. Gayunpaman, tumanggi siya at sinabing hindi mahalaga kung sinabi niya sa kanya ang pangalan ng application o hindi. Iniisip niyang ang katotohanan ay ang genre ng kanyang buhay ay non-fiction at sa genre na ito, hindi siya bida kundi taga-subaybay lamang. Sinabi niya kay Sang-ha na gusto niyang mamuhay ng simple lamang mag-isa at tila humanga ito sa kanyang mga salita. Sinabi nitong gusto rin niyang mamuhay ng sarili niyang buhay at tulad niya ay magsusumikap na mabuhay ng buong buo. Iniisip ni Dokcha na kahit papaano ay napatahimik niya ito. At bigla siyang nakatanggap ng mensahe ng pasasalamat mula sa may akda ng serye at tinanong niya ito muli kung siya ba ang may akda ng TWA at sumagot ito na natapos niya ang kwento dahil sa kanya at nanalo pa siya ng premyo sa isang patimpalak. Nagulat siya na ang TWA ay nasa isang patimpalak at sinabi sa kanya ng manunulat na magiging bayad na content na ang serye sa lalong madaling panahon. Gusto niyang magpadala ng espesyal na regalo at hiningi ang kanyang email address bilang pasasalamat. Nagulat siya sa sinabi ng manunulat at sinabi sa kanya na maaari niyang mailathala ang kwento dahil sa kanya. Umaasa si Dokcha na sana ay isang $50 na gift card ang regalo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap siya ng email na magiging bayad sa content ng TWA simula alas 7 ng gabi. Alas 6:55 na ngayon, ibig sabihin may 5 minuto pa siya. Sa pagitan nito, tinatanggal nila ang mga serye nang walang paunang abiso kapag naging bayad na content at iniisip niya kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 5 minuto. Subalit, mabilis na dumilim ang paligid at may malaking sunog sa labas. Iniisip ng lahat na maaaring isang teroristang atake ito. At natatakot ang mga tao nang marinig nila ang boses ng isang masamang halimaw. Tinanong ni Sang-ha si Dokcha kung ano sa palagay niya ang nangyayari sa labas habang tinitingnan niya ang kanyang telepono dahil alas 7 na, aksidente lang na tinignan niya ang oras. Sa eksaktong sandaling iyon, narinig nila ang anunsyo mula sa mga kawani at sinabihan silang lumikas kaagad. Tinanong siya ni Sang-ha kung ano ang nangyayari, pero biglang may malakas na tunog ng kulog at isang notification na nagtatapos na ang libreng serbisyo ng 8,612 planetary system. At magsisimula na ang pangunahing senaryo ngayon, at sa sandaling iyon nagbago ang genre ng kanyang buhay. At lumitaw ang isang nilalang na tinatawag na Dokebay mula sa langit, at may isang nagsalita habang lumilitaw ang nilalang. Hindi alam ni Dokcha kung bakit pumasok sa isip niya ang pangungusap na iyon, pero biglang huminto ang subway at nagdilim ang buong cabin. Ang mga pambungad na linya ng isang pamilyar na kwento ay paulit-ulit na pumasok sa kanyang isipan, pero iniisip niyang hindi ito makatuwiran. Sa pagitan nito, bumulong si Sang-ha ng mga salitang "doy", at iniisip ni Dokcha na walang paraan na ito ay totoo, na imposibleng mangyari ito. Naalala niya ang mga linya na nabasa niya sa unang kabanata na isang nilalang na may suot na dayami ay lumulutang sa ere, pero nagulat siya nang makita ang isang maliit na nilalang na nagngangalang Dokebay na lumitaw doon. Lahat ay nagulat sa nilalang at iniisip ni Dokcha na nagtatagpo ang katang-isip at realidad sa sandaling iyon. Nagsalita si Dokebay pero ibang wika ang ginamit nito at iniisip ng lahat kung ano ang sinasabi niya. At sa sandaling iyon, walang may alam kung ano ang nangyayari maliban sa kanya at alam niyang iyon ay isang Dokebay. Ang Dokebay ay lumitaw sa pambungad na talata ng TWA at ang nilalang na ito ay naghatid ng trahedya na nagpatuloy sa libo-libong kabanata sa buong kwento. Iniisip niya kung paano ang parehong Dokebay ay narito ngayon sa harap niya
at iniisip ni Sangha na nagsasalita siya ng Espanyol at tinanong kung dapat niyang subukang kausapin ito. Nabigla si Dokja at sinabing hindi niya alam kung ano ang bagay na yon at tinanong kung hihiram rin ba kaya ito ng pera sa kanya. Ngunit sa pagitan nito, nagsalita ang Dokebay ng English at tinanong kung naririnig na ba nila siya ngayon. Tinanong siya ng isang lalaki doon kung ano ang ginagawa niya o kung nag-film ba siya ng pelikula, at sinabi ni Dokebay na dapat sana ay mas marami pa siyang nalalaman at may nagsabi sa kanya na magkakaroon siya ng pinakamaraming customer kung ilalagay nila ang paywall ng mga alas 7 ng gabi. Pagkatapos ay hiniling niyang tumigil na silang lahat sa pagsasalita at makinig sa kanya. May napaka-importanteng bagay siyang sasabihin sa kanila. Nagsimulang magtalo ang mga tao at tinanong kung paano niya sila pababayaran sa nangyari dito at hindi niya ito magagawa ng walang pahintulot nila. Tumawag ang isang bata sa kanyang ina at tinanong kung ito ba ay isang karton, habang si Dokja naman ay tiyak na alam na ang kwentong ito. Sinabi niya kay Sangha na huwag gumalaw, habang sinabi ng Dokebay na sila ay napakaingay. Tinitigan niya ang mga tao ng galit at hiniling na manahimik sila. At sa pagsabi nito, sumabog ang ulo ng isa sa mga tao at namatay siya sa harap ng lahat. Nagsimulang pumatay si Dokebay ng isa-isa at sinabi na hindi sila nag-film ng pelikula at ito ay hindi isang panaginip. Sinabi niya na ito ang realidad at ngayon pamilyar na sila rito. Ayaw mang aminin ni Dokja, pero ito ay totoo at unti-unting nawawala ang kanyang pag-aalinlangan at hindi paniniwala. Mabilis na napintahan ng dugo ang sahig at sinabi ng Dokebay na lahat sila ay nabuhay ng komportable hanggang ngayon at nagagawa nilang huminga, kumain at magparami ng hindi nagbabayad ng halaga. Silang lahat ay nag-enjoy ng mga pribilehiyadong buhay, pero tapos na ito ngayon dahil wala ng libre. Takot na takot ang mga tao sa kanya at tinanong kung gusto niya ng pera mula sa kanila at hinarap siya ni Mr. Han mula sa finance team. Sinabi niya na kung pera ang habol niya, bibigyan niya siya ng kahit magkano at tinanong kung magkano ang kailangan niya. Tinanong siya ng Dokebay kung iniaalok ba niya ang kanyang pera. At sinabi ni Mr. Han na maaari siyang magbigay ng kahit magkano kung palalayain niya siya mula doon. Sinabi ng Dokebay na maganda ang pera at isang bagay na nagpapakita ng isang intersubjective agreement sa pagitan ng mga tao, pero iniangat niya ang kamay niya at pinunit ang card ni Mr. Han. Sinabi niyang ang pera ay may halaga lamang sa loob ng mga limitasyon ng kanilang space-time at ang papel ay walang halaga sa macroscopic dimension, at sinabi niyang ito ay babala na kung gagawin nila itong muli, pasasabugin niya ang kanilang mga ulo. Sinabi niyang wala ng oras para sa tsismisan at ang kanilang utang ay patuloy na nadaragdagan habang nagsasalita sila at mas mabuting subukan na nilang maghanap buhay ng sarili nila. Lumutang siya sa ibabaw ng kanilang mga ulo at sinabi niyang ang Channel BY 7,623 ay nagbukas na at pumapasok na ang mga constellations. Isang maliit na status window ang lumitaw sa harap ng lahat at nagulat si Dokja na mayroon ding isa sa harap niya at may nakasulat na linyang dumating na ang pangunahing senaryo. Kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagpatay sa isa o higit pang buhay na organismo. Ang limitasyon ng oras ay 30 minuto. Hiningi ni Dokebay na magtagumpay sila at tumawa nang sabihin niyang inaasahan niyang makakita ng isang interesanteng kwento. At sa pagsabi nito, nawala siya mula doon na nag-iwan ng mga tao sa estado ng takot at pagkabigla. Pagkatapos noon, sinubukan ni Sangha na tawagan ang pulis, pero hindi sila sumasagot at hiniling ni Dokja na manatiling kalmado siya. Tinanong niya ito kung nalaro na ba niya ang laro ng development team na kasalukuyang ginagawa at alam niya ang isa kung saan kakaunting tao lamang ang makakaligtas sa apocalypse. Nagulat siya at tinanong kung ano ang kaugnayan nito sa sitwasyon. Sinabi niya sa kanya na bahagi na sila ng larong iyon ngayon at bawat laro ay may mga patakaran at kailangan lang nilang sundin ang mga iyon. Kailangan lang nilang alamin kung ano ang mga patakarang iyon. Pagkatapos ay inobserbahan niya ang kasalukuyang sitwasyon, isang Dokebay na may antena at isang tambak ng mga patay na katawan sa loob ng cabin ng subway. Bukod pa rito, may mga nanginginig na mga empleyado na natatakpan ng dugo at isang matandang babaeng taimtim na nagdadasal sa kanyang upuan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ito ay talagang nangyayari pero wala na siyang magawa kundi tanggapin ito. Kailangan niyang aminin na ngayon. Hindi niya alam kung bakit, pero malinaw na ang TWA na binabasa niya sa loob ng 10 taon ay nagiging totoo sa harap ng kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya at iniisip kung ano ang gagawin para mabuhay. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.